Alright mga Kasiwa Nation, no? Meron tayong dalawang motor dito na parehas ang makina pero magkaiba ang behavior. Kung gusto nyo malaman, tignan nyo to. So alright mga Kasiwa Nation, no? Meron tayong dalawang motor dito, parehas ang makina pero magkaiba ang behavior. Bakit ko nasabi yun? Parehas na ako ma-experience sa motor na to, parehas ko silang nagamit. Pwede ko na sabihin sa inyo kung ano mismo yung nalalaman ko sa dalawang motor na to. So first off, dito tayo sa MT-09. So ito yung meron ding cross-plane 3 na engine at ito ay third generation na ng MT-09. Malaki na ang pinagbago nito sa mga previous generation niya. Marami na itong magandang technology at yung pinakamaganda rito is yung 6-axis IMU niya. Ang experience ko at ang pagkakaalam ko dito sa 6-axis IMU nito, yun yung parang central nervous system niya. Siya yung nag-iisip para sa motor, kung paano niya didiktahan, kung paano mag-function ang cornering ABS at traction control. Yung technology na yun makes your riding much more safer and much more accurate. Ito yung pinakagusto ko rito. Yung gaang, nipis at baba nito ay talagang nakakatulong, lalo na pag nasa city driving situations ka. Meanwhile, sa Tracer 9 GT, parehas na parehas din sila ng makina pero magkaibang behavior nan. At ito naman ang Yamaha Tracer 9 GT 2021. Same engine, same technology na may 6-axis IMU pero ang pinagkaiba nito, nakikita nyo naman yung size at laki nito. Talagang leaning towards to sa sport touring. Kwento ko naman sa inyo kung ano mismo yung na-experience ko rito habang minamaneho ko to. Yung taas nito, sobrang nakakatulong. Medyo mahirap siya sakyan para sa akin, pero yung seat height nito gives me confidence habang tumatakbo sa kalsada kahit mabibilis. Yung large tank at large fairings nito, nakakatulong para harangin yung hangin dito sa legs ko, na nakakabawas ng resistance at pagod. At yung napakalaking windshield nito na adjustable, sobrang nakakatulong. Dahil ang problema ko sa MT-09, since that is a naked bike, talagang lahat ng hangin ramdam na ramdam ko. Kaya nga yung experience ko sa kanya sa long ride, mabilis akong mapagod dahil riding for hours na lagi kang binabato ng hangin, talagang nakakapagod. Doon lumalamang ang Tracer 9 GT. Lahat ng to ay nakakatulong para hindi pumunta ang hangin sa'yo. Kaya mas pabor na pabor talaga siya sa long ride gamitin. Same din naman ang torque nila ng MT-09. Ang pinagkaiba nga lang, mas nagiging mabait to dahil sa size nito. Hindi to masyado basta bumibira pag piniga mo. Unlike sa MT-09, pag bumira ka, talagang aalis siya. Balikan natin yung MT-09 at pakita ko sa inyo pa yung iba niyang features na lumalamang naman dito sa Tracer 9 GT. Dito naman sa MT-09, lumamang naman to sa Tracer dahil sa pagiging magaang, sexy at mababa nito. Talagang experience ko rito sa street riding is gamit na gamit ko to. Ang pakiramdam ko sa kanya ay MT-15 na may 900cc makina. Bakit ko mismo nasabi yon? Yung haba mismo ng manibela niya is maigsi, yung length ng motor is maigsi, magaang at mababa. Alam nyo naman, pag ganun ang dimensions ng motor nyo, sa traffic talagang madaling makasingit-singit. Kaya nga pabor na pabor ako dito sa bike na to pag sa city driving ko siya ginagamit. Ang downside ko lang dito talaga is yung pagiging short and stubby nito nagkakaroon siya ng imbalances. Ano yung imbalances niya? Hindi niya ako mabigyan ng magandang stability pagdating sa high speed dahil nga sa gaang niya. Yun yung takot ako sa kanya. Experience ko sa niya, running 230 kph is umaalog yung manibela niya. And pag pinigilan mo naman yung manibela, yung mismong motor ang gagalaw para sa'yo. So kung tumatakbo ka ng ganun, talagang nakakailang. At yung torque na yun, masyado siyang malakas para sa motor na to. Konting twist lang ng throttle, kung nakapatay yung mga safety features nito, talagang mag-uwili ka. Kung napanood nyo yung isang video na nag-viral sa internet, yung MT-09 Generation 2, which is mas salbahe. So paano ko man nasabing mas salbahe yun? Kasi yung power band nun, yung reading ng torque nun is mas matutulis. Meanwhile, sa MT-09 Gen 3, na engine is mas refined na yung torque delivery niya. So meaning, mas mabait ang pigahan ng throttle na to. Even though na nakakatakot yan, believe me guys, mabait pa yan kumpara dun sa lumang version.
Ang nagustuhan ko naman dito sa MT-09, everyday na ginagamit ko siya is pakiramdam ko lagi siyang bagong motor. Depende kung paano yung ugali ko na mag-twist ng throttle at bibigyan niyo talaga yung power each RPM. Lalo na pagdating nito sa 7,000 RPM, talagang ibibigay nito yung full power nito para sa'yo. Dun yung sinasabi kong yung nakakalunod na. Given na naked to, yung hangin, tapos yung torque na nakakabigla at yung gaang, kung medyo beginner ka, medyo magpapanik mode ka nga dito talaga. At isa pang technology na meron tong dalawang motor na to na talagang gustong gusto ko is yung quick shift at auto blip. So ano nga ba yung quick shift at auto blip? So ito lang naman yung module at nagpapaandar dito sa motor na to na makakapag-cambio ka without using clutch. So paano nangyari yun? So yung quick shift niya is umaandar. Meron tong mechanism and electronics engineering sa loob na pag kinambyo mo, may skip siyang firing para pumasok ang quick shift mo. Okay, so nakita nyo paano maandar yung quick shift. Kaya nating magkambyo pataas without using clutch. So pwede rin naman dyan, may tinatawag tayong clutchless shifting. Kaso ang problema doon, yung clutchless shifting is hindi siya favorable lalo na sa mga hindi masyado biyasa sa motor. Bakit ka mo? Dahil minsan may mga times na pag nag-shift ka without using clutch is magje-jerk yung motor. Yun yung ginagawa nitong quick shifter. Prevents jerk motion sa motor at kahit anong RPM, pwede mong ipasok without turning off the throttle. Ganun umaandar ang quick shift. At ang auto blip naman is yung firing mechanism niya is biniblip niya. Bakit ka mo? Pag binilip niya, doon naman papasok yung gearing mo pababa without using clutch uli. So, pwede rin naman natin gawin yon without this technology. Ang problema, pag pinilit natin siya, kailangan mo hanapin yung certain RPM para makapag-downshift ka. At also, mararamdaman mo yung drag ng makina sa gulong pag wala tayong auto blip. Itong auto blip prevents those things from happening. Lalo na yung sleeper clutch nitong Tracer 9 GT. Pag nagbawas ka ng kambyada, kahit ilan pa ibawas mo, gagawin niyang smooth. Kahit coming ka from third gear, kaya mo siya ibaba from first gear instantaneously. So ganun umaandar ang auto blip at quick shift ng Tracer 9 GT na meron din sa MT-09. At susunod naman nating pag-uusapan is yung panel. Napakadaming nakalagay sa panel to at yung mga controls nito, isa-isahin natin. Tignan nyo kung gaano karami yung pag-uusapan natin. So kung mapapansin nyo, dalawa yung screen. Pero don't fret mga Kasiwa Nation. Basic lang din gamitin yan. Ang una ko muna explain sa inyo is itong right side ng buttons natin. So meron tayong ignition at meron tayong menu wheel. So yung menu wheel, ito yung maraming kayang gawin. So ito yung magpapaandar sa panel natin. Start natin. Right off from the bat, ang daming nangyayari. Pero lahat yan, kaya mong kontrolin using this menu wheel. Kung mapapansin nyo, may gumagalaw na cursor every time na iniikot ko yan. Ayan. So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 menus na pwedeng pasukin. So habang iniikot mo yan, makikita mo yung pwede mong pasukin at pipindutin mo lang yan. So yan, pag nag-ilaw na ng ganyan, yan, iikot mo na lang. Magpapalit na yan ng information na kailangan mo. From trip time to kilometers per hour, to odo, to trip 1, trip 2, fuel average, and fuel capacity, and air temperature, and engine temperature. So lahat nung nakita nyo yon, pwede natin yun i-assign dito sa 4 na slot na yan. Pwede mo siyang bagu-baguhin kung ano yung information na gusto mong malaman. Kung gusto mong sa side na to, makita lagi yung fuel consumption mo, hahanapin mo lang naman yan. Pipindutin mo lang naman yan. So itong right side na to, ganun ka-customizable yung mga information na pwede mong makita. So yan yung right side natin. At papakita ko naman sa inyo yung left side. So iikot mo lang din yan, mapupunta ka naman dito sa left side. Ayan, kung makikita nyo, may mga columns tayo na napupuntahan. At lahat ng columns na yan ay pwede rin nating pasukin. So first tayo dito sa first column, yung seat temperature. Ito yung engine temperature natin. So pwede mo rin yan baguhin kung ano yung gusto mong makita. Same din sa second column, pwede mong baguhin din yan. At second to the last is itong settings mode.
sa settings mode, nandito naman yung pinaka-controls at modification dun sa motor mo. Kunyari, kung gusto mong baguhin yung units to kilometers per hour, nandito na siya. Kung gusto mo i-off yung mga power modes, nandito na rin siya. Pwede mong baguhin kung paano aandar itong left side button mo. So, yun yung menu para dito sa Tracer 9. Pero, itong menu na to ay same din sa MT-09. So, doon natin to pag-uusapan. We'll be skipping on to the next column. So, yung next column niya na importante at isa pang gusto ko rito is yung heated grips. So ano nga ba yung heated grips? Explain ko sa inyo mga Siwa Nation. Heated grips. So ito po yung grips na umiinit. Sa mga ibang bansa ay mas sobrang favorable po gamitin yon dahil pag naglo-long ride ka, sumasakit ang kamay mo. At pag sumasakit yung kamay mo dahil yan sa lamig at sa hangin, paano mo kukontrahin yan? So i-balance mo ulit yung temperature ng kamay mo. I-set mo yung heat grips mo at ito mismo yung heat grips natin. Iinit na yan. Pag uminit yan, it will give relaxation to your hand at mas lalo mo pang mapagpapatuloy yung paglo-long ride mo. Nagamit ko na siya sa lawag, sa baler, sa dinggalan at lahat yan. Every time na nangangalay na yung kamay ko, bubuksan ko lang yung heat grips ko. Heated grips. Ang dami na, no? Pero di pa tayo tapos. Right side pa lang yon, meron pa tayong left side. At nandito yung killer feature na gustong-gusto ko rito sa Tracer 9 GT na nag-exist na rin sa Tracer 900 na previous version nito, which is yung cruise control. So ano nga po ba yung cruise control? So ito lang naman yung nagpapaandar sa motor mo, kusa. So paano yun? Bakit kusa? So without using the throttle, aandar pa rin yung motor mo. Pero guys, linawin ko hindi mo siya mapapagana if you're starting from zero. Kailangan at least running siya ng 50 kph, then isiset mo siya rito, then pwede mo nang bitawan yung manibela. Pwede ka na magtimpla ng kape, pwede ka na mag-gym, pwede ka na magsayaw, yung motor na ang bahala sa'yo. Ganong kalupit yung technology na to. At kung sa tingin mo, tali ka sa 50 kph, huwag kayong mag-alala. Pag tinrottle up mo yan, aangat yan. Ang problema, pag tinrottle up mo, bababa uli yan, babalik uli sa 50. Paano gusto mo naman itaas yung speed mo? Ito lang, itong dalawa na to. So, bawat pindot mo is 2 kph ang tinataas. So, if you're starting from 50, press 1, tatakbo siya ng 52. Press 2, tatakbo ng 54. Press 3, tatakbo ng 56. At same din sa pagbabawas ng speed, from 56 minus 1 is equals to 54, then 54 minus 1 again is equals to 52. So, ganun ka-precise yung technology na to. Kahit hindi mo na to gamitin, lalo na kung nasa long ride ka, ito na lang ang pipindutin mo. Kaya nga perfect na perfect to nung ginamit ko sa Ironman dahil nagta-travel ako sa buong Ilocos Norte, Ilocos Sur without using throttle at only relying sa cruise control. So yun na yung cruise control mga Siwa Nation, explain ko sa inyo. Pero di pa tayo tapos. Ang dami talagang features nito. Meron din tong electronic shock. So ano nga ba yung electronic shock? So yung electronic shock ay merong dalawang modes. Meron siyang A1 at A2. Yung A1 is leaning towards to sports mode. So yun yung pag nagkaroon ka ng high rev or high RPM or going to a faster pace, is tumitigas yung suspension niya. Lumilipat siya automatically sa sports mode. Para nga naman pag nalubak ka, kayang i-sustain ng buong suspension mo yun. Dahil going high speed at biglang lubak, talagang magbo-bottom out any suspension. Pero dahil nga ito electronically, no need to worry sa mga ganung bagay. So yun yung A1 mode. Yan. Ngayon, naka A2 mode tayo. So, ano naman yung A2 mode? Ito naman yung parang sinasabi nilang dynamic. So, ano nga ba yung dynamic? So, ito yung majority ng ginagamit dahil alam niyo naman yung kalsada rito sa Pilipinas, bako-bako, lubak-lubak, at di ka naman makakatakbo sobra ng high speed. Sa mga biglaang lubak, hindi magbo-bottom out tong motor na to pag ginamit mo yung tamang settings. At mas may enjoy mo yung riding comfort na to. Walang lubak na mahirap sa motor na to dahil sa electronic suspension na to. So, yun yung electronic suspension, mga Siwa Nation. Front and rear po yan. Nagko-coordinate po yung harap sa likod. At yung likod, pwede naman nating lambutan using the knob.
Meron siyang pampalambot at meron siyang pampatigas. Pero may mga iba sa inyo nag-aalala, paano kung mali yung timpla? Don't worry guys, electronic po ito. Yung unahan na po ang mag-a-adjust kung may fault po yung likod. So na-explain ko na sa inyo yung electronic suspension. Ang tanong, paano naman natin siya i-set sa motor natin? So may buttons naman tayo dito sa left side na nagko-control ng mga power modes at iba pang features ng motor na to. At ito yung button na nakatago dito. Ang problema dito, mapagkakamalan mo tong high beam. Kasi usually yung mga high beam nandito sa likod ng throttle. Pero dito sa Tracer, iba po siya. Ito po yung modes. So pag pinindot po natin yan, magbabago-bago dito yan. May makikita kayong cursor dyan at susundan natin yan. Ayan. So nagpapalit-palit siya. From traction control to drive mode to suspension. So ito yung suspension guys na sinasabi ko sa inyo. At para mapalitan nyo yan, itong upper button ang gagamitin nyo. 1 and 2. 1 and 2. Yan. Ganun din sa traction control. Meron tayong tatlong mode. This is 2. This is 1, and we have the manual. So yung manual, explain ko na yan dun sa MT-09 dahil same din naman sila ng features. At meron pang isa pa tong mode, yung driving mode. Tignan nyo to, papalitan ko. 1, 2, 3, and 4. So obviously, yung 4, yun po yung pinakamahina para ka nagmamaneho ng MT-07 without the torque. At yung number 1 naman, is yun naman yung pinaka-wild. Yung bawat piga mo, talagang tatapong ka niya. So yan yung mga power modes nitong Tracer 9 GT na meron ding existing sa MT-09. Medyo bawas nga lang dahil wala dun yung suspension mode. So balik tayo dun sa MT-09. Pakita ko naman sa inyo kung paano gumagana ang panel ng MT-09. Kung mapapansin nyo, halos parehas po sila, pero yung halos na yon, yun yung pinakamalaking pinagkaiba nila. So kung mapapansin nyo, bukusan natin, papansin nyo, isa lang ang panel niya. So paano yung ibang information? So yun po yung kakulangan nito. Unlike sa Tracer 9 GT, lahat ng information pwede mo i-customize dahil dalawang panel niya. Dito naman sa MT-09 is talagang pinagkasya nila lahat ng information sa napakaliit na panel. So guys, kung sa tingin nyo masyadong clustered or masyado ng siksik, tignan nyo po yung panel ng lumang MT-09 is mas siksik po yun. Dahil ito pong panel na to is LED na po to at full color na rin. So talagang distinguishable yung mga features nito. So meron din siyang wheel, menu. Ang pinagkaiba, hindi na ako lumilipat sa kabila. Tatlong panel lang ang pwede kong palitan. Same din doon sa Tracer 9 GT na kung ano yung gusto kong information dito, may lalagay din natin. Same din dito sa pangalawa, ganun din siya. Pinagkaiba lang nito is wala na siyang heated grips option. So ngayon, hindi natin napag-usapan yung settings doon. Explain ko naman sa inyo yung settings dito. Isa-isayin natin, marami to. So papasok tayo sa settings. Pe-press nyo lang to. So dito tayo sa display settings, mako-customize nyo po yung tachometer color ninyo. Ayan, tacho color, on and off. Yung lap time din natin, pwede rin natin i-on and off yan. So may information ulit siya doon na nakalagay. Manual traction control settings. So ito po yung TCS, traction control, SCS, slide control, and yung LIF, yun naman po yung lift control. So kung mapapansin nyo, lahat yan sa number 3. So yun po yung pinaka maximum operation level niya. So pwede natin babaan yan up to level 1. Pero syempre, there's always a risk when you're turning off or lowering the performance level of your safety features ng motorcycle mo. So kung nasa traction control level 1 ka, medyo mas magiging madulas, medyo hindi siya reactive. Sa slide control, ganun din naman up to 1, 2, and 3. Ganun din sa lift control para hindi ka naman mag-wheelie. So dito naman tayo sa vehicle settings, yung pangatlo niyang option. So nandito naman yung quick shifter settings. So, yung quick shifter guys, pwede nating i-on and off yun. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. Dahil minsan, masama rin ang masyadong ginagamit ang quick shift at auto blip. Dahil meron pa rin pong resistance yan sa makina. Even though may features po siya na ganun, syempre hanggat maaari, huwag natin siyang gamitin, especially sa mga low speeds. Dahil dun po nagkakaroon ng komplikasyon. So, pwede na siyang i-on and i-off. So, moving on, nandito naman tayo sa shift indicator. So, ito yung nakakatuwang part dito. So, pwede mong baguhin yung limiter color ng panel mo
from 9,000 to 13,000 RPM. So pag binaba ko yan up to 8,000 RPM, yung red line ko mas bumababa. Di ba? So kung tataas ko, yung reminder ko na need to shift is mas mataas. So balik lang natin siya sa safe mode na 9,000 RPM. Okay. So pwede mong baguhin yan. Parang same din yan sa CX-10R na pwede mong baguhin kung saan yung limiter, kung saan RPM magbiblink yung panel niya. Moving on, meron tayong system maintenance. So itong maintenance na to is mostly hindi ko na pinapakialaman. Nakakabasa lang naman nito is usually is mga taga Yamaha mismo. Dinadiagnose nila to at i-reset nila to. At usually alam niyo naman yung mga motor ngayon, sila na mismo yung nagre-remind na, boss, need ko po ng maintenance, at ito yung features na yon. Moving on, meron tayong units. So hindi na papasok dyan. Yung units is meron tayong KPH and MPH. So pwede kong gawing KPH or MPH yung speedometer reading ko. Next is yung brightness. Meron siyang 3 levels. So medyo hindi siya noticeable ngayon dahil maliwanag, pero sa gabi halatang halata niya yan at talagang makakatulong sa inyo yan. At next naman natin is yung clock. So nakakatuwa dito sa motor na to is meron na siyang orasan. At yung orasan nito ay walang special button para ma-reset. Unlike sa mga kotse at ibang mga motor, kailangan may special button. Dito sa panel itself, pwede mo na siya i-customize without resetting the battery. So ganun siya kaganda. So currently we're 425, so pwede ko siyang baguhin anytime. Ganun lang kadali. So ngayon 825 na siya. At next, yung all reset. So lahat ng settings niyan is mare-reset. So yun po ang laman ng settings ng MT-09 na same din naman sa Tracer 9 GT. Dito naman tayo sa left side, yung mga buttons niya. Kung mapapansin nyo, ang kala nyo may cruise control siya. Wala po siyang cruise control. Yung Tracer 9 GT natin is merong button sa ibabaw na wala sa MT-09. Ngayon, yung button na yun, nilipat nila rito yun. So ngayon, pag magpa-power modes ka at power selection ka, itong dalawa lang ang pipindutin mo. Yan, no? So nagpapalit na agad siya, yung traction niya. Meron din siyang 3 modes, yung first, second, and yung manual na makokontrol mo using this wheel button. Tapos, kung magpapalit ka ulit ng mode, meron naman siyang drive mode na 4 na mode din, 4 na power mode. So, sa MT-09, 2 lang ang features na magagawa dito sa left side. At yung button niya rito sa likod, na sa Tracer is menu, dito sa kanya is high beam. So, kung magpapalit-palit ka, MT-09, then Tracer, jumping mode, everyday, is nakakalito. Dahil yung button, nagbabago-bago. Pero guys, halos parehas lang ho sila ng power, halos parehas lang ho sila ng behavior, pero nag-iiba ang ugali nila kung ano yung ginagawa ng rider. Katulad ng sinabi ko kanina, sa power modes na yon, kung gusto ko mag-drive ng power mode 3 for 1 week, kahit anong piga ko, ganun lang siya. Pero instantaneously at gusto kong magwala at gusto kong mangulit, pwede ko siya i-shift to power mode 1 and bigyan ko ng malulupit na throttle at nagugulat ka. Yung motor na dinadrive mo for the past 3 hours, pagdating ng 4th hour, magugulat ka, sabihin, what the hell? Ba't parang ibang-iba tong motor na to? So alright mga Kasiwa Nation, no? So ibibigay na natin yung hatol ko sa dalawang motor na to. Kahit na magkaparehas sila ng brand, parehas ng makina, parehas ng power, eh sinabi ko nga, talagang magkaibang ugali nito. Bakit kamo? Yung features ng Tracer ay talagang pasok para sa sport touring at yung size nito ay talagang nakakatulong sa katawan mo pag maglo-long ride ka. Meanwhile, si MT-09 naman, ang advantages niya is pag city driving ka, at pag hindi ka naman lumalayo at kailangan mo instantaneous na power, is talagang ibibigay nitong MT-09. Siguro ang pinakahatol ko para sa akin, mas lalamang sa akin ang Tracer 9 GT dahil sa mga paggagamitan ko sa kanya. Dahil mahilig ako mag long ride, so mas magiging favorable sa akin to. At lalo na yung torque ng MT-09 na gustong gusto ko, magagamit ko na sa long ride. Pero guys, don't take my word for it dahil iba-iba tayo ng riding habits. So binigay ko sa inyo yung features ng dalawang motor na to at kayo na po ang magdesisyon kung ano yung babagay sa inyo.
Me personally, 01 Moto, I chose Tracer 9 GT to be my partner para sa mga maglo-long ride. At kung gusto ko naman ng mga short distance ride at yung power at singit moments na kailangan ko, dito manggagaling sa MT-09. So yan ang Tracer at MT-09 2021 comparison natin. At maraming salamat sa panonood at lagi niyong tatandaan, sa 01, kayo number 1.